Nagsisimula ang kwento sa pagpapakilala kay Liu Chunhee, isang binatang ipinanganak na may cerebral palsy. Sa kabila ng kanyang kondisyon, hindi niya kailanman hinayaan na ito ang magtakda ng hangganan sa kanyang pagkatao. Bagamat madalas manginig ang kanyang katawan at may bahagyang hindi pagkakapantay ang kanyang mukha, matalas ang kanyang isipan at walang kapantay ang kanyang talino. Sa kabila ng araw-araw na hamon, namamayani si Chunhee sa larangan ng akademiko, nakakakuha ng marka na higit pa sa kinakailangang puntos sa pagsusulit para sa unibersidad. Tuwa at galak ang naramdaman ng kanyang lola nang marinig ang balita, kaya't nagpasya siyang magdaos ng salu-salo, kasama ang kanyang mga kaibigang miyembro ng koro. Nang marinig ng matatandang bisita ang tagumpay ni Chunhee, hindi nila maitago ang pagkagulat. Lagi kasi nilang iniugnay ang cerebral palsy sa kapansanan sa pag-iisip. Ngunit sanay na si Chunhee sa ganitong maling pag-aakala, kaya't mumiti lang siya ng tahimik. Habang lumalalim ang gabi, humarap si Chunhee sa isa pang pagsubok, ang paghipa ng kandila sa kanyang cake. Ang simpleng bagay na ito ay naging mahirap para sa kanya dahil sa kanyang kondisyon. Napatitig ang mga bisita, hindi alam kung paano magre-react. Maging ang pag-inom ng beer ay naging hamon, kailangan niyang gumamit ng straw at hirap pa rin siyang sumipsip. Habang nahihirapan siya, mabilis na tumugon ang kanyang lola, marahang tinapik ang kanyang likod upang masiguro na ayos lang siya. Unang beses ni Chunhee uminom ng alak, aya't hindi nagtagal ay nalasing siya. Pasensya at malasakit ang ipinakita ng kanyang lola at mga kaibigan habang iniuwi siya. Ngunit pagdating sa bahay, bumungad ang panibagong problema. Kapag nalaman ng kanyang ina na uminom siya, tiyak na magwawala ito. At gaya ng inaasahan, galit na galit nga ang kanyang ina. Bilang lola na siya ring nagpalaki kay Chunhee, ramdam niya ang panghihinayang, taon-taon niyang inaruga ang apo, ngunit galit pa rin ang isinusukli sa kanya. Uminit ang pagtatalo ng dalawang babae. Hinukay ang mga sugat ng nakaraan at muling binuhay ang matagal ng tampuhan. Ngunit alang-alang kay Chunhee, sinubukan nilang manatiling magkaayos. Kinabukasan, bago pumasok sa trabaho, iniwan ng ina ni Chunhee ang mahigpit na schedule para sa kanyang araw, may takdang ehersisyo, mga librong babasahin, at detalyadong listahan ng mga dapat gawin. Tumango naman ang lola at ngumiti, ngunit nang magsara na ang pinto, unti-unting naglaho ang pagiging istrikta nito. Hinayaan niyang gawin ni Chunhee ang gusto niya. May nakatagong plano si Chunhee, lumabas siya upang mag-apply bilang guro sa isang lokal na training center. Matagal na niyang pangarap ang magturo, kaya't sa pagkuha pa lang niya ng entrance exam sa universidad, pinili na niya ang kursong edukasyon, bagay na hindi ikinatuwa ng kanyang ina na gusto pang ulitin niya ang pagsusulit para pumili ng mas praktikal na kurso. Palihim siyang nagturo para sa kanyang trial class, ngunit mabilis ding bumaligtad ang sitwasyon. Napansin ng mga bata ang kanyang kakaibang kilos, may ilan pang nagbulungan at nagsabi ng masasakit na salita. Bagamat pinuri ng pinuno ng institusyon ang kanyang kakayahan, magalang pa rin siyang tinanggihan, sinabing iniisip lang nila ang kapakanan ng mga bata. Masakit ang pagtanggi kahit nakabalot sa mabubuting salita. Sinubukan ng kanyang lola na pasiglahin siya, ngunit agad siyang tinawag ng isang kaibigan mula sa koro. Ang koro ng kanyang lola ay bihirang makakuha ng audience. Isang araw, iminungkahi ng kasamahan nilang sila o Diao na mag-alok ng bigas at mantika bilang paanyaya sa mga manonood, ngunit agad itong tinanggihan ng iba. Nagbanta sila o naaalis siya, at hindi ito masyadong ininda ng kanyang lola, hanggang makatanggap siya ng mensahe mula sa isang ahensya na gustong bigyan ng concert tour ang koro, basta't makahanap sila ng drummer. Sinubukan nilang kumbinsihin sila ngunit nabigo, kaya naisip ng lola na tanungin si Chunhee. Tumanggi si Chunhee, ngunit matalino ang kanyang lola at pinaalala na minsan na siyang tumugtog noong kindergarten. Sa bus pauwi, may babaeng may kasamang bata ang sumakay. Nag-alok ng upuan si Chunhee ngunit nawala ng balanse at natumba.
Tinulungan siya ng driver, ngunit may pasaring pa itong sinabi na hindi dapat sumasakay ng pampublikong sasakyan ang taong may kondisyon niya. Nainis ang lola at sinita ang driver, ngunit mas inis pa ang ibang pasahero dahil sa pagkaantala. Pag-uwi, gusto ni Chunhee na magsumite ng reklamo sa kumpanya ng bus. Tinawanan lang ito ng kanyang lola, ngunit nagpumilit si Chunhee hanggang sa pumayag ito. Hindi nagtagal, nahikayat siya ng kanyang lola na sumama sa koro bilang drummer. Ngunit nahirapan si Chunhee dahil maging ang paghawak ng drumsticks ay hamon. Isang matandang babae ang minamaliit siya, tinawag na aksaya ng oras ang paggamit sa isang may kapansanan bilang drummer. Ipinagtanggol siya ng kanyang lola, ngunit nanahimik lang si Chunhee. Hanggang sa isang araw, lumipad sa harapan niya ang frisbee ng isang magandang dalaga. Lumapit ito at mumiti, isang ngiting mainit at puno ng pangunawa. Ang ngiting iyon ay hindi niya makalimutan. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Lao Diao at muling nilait si Chunhee, ngunit may mga taong pumapanig na sa kanya, isa na rito ang babaeng minsang ng insulto. Lalo na tuwing nandyan ang magandang dalaga, halatang nagagalit ito sa mga nambubuli sa kanya. Sa huli, hinamon ni Chunhee si Lao sa pagtutugtog at nagtapos sa tabla. Unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao sa kanya. Lumapit sa kanya ang dalaga at nagpakilala bilang yaya. Naging mas malapit sila, ngunit nagkaroon din ng ilang awkward na sandali. Nang matuklasan ng kanyang ina na nagtatrabaho siya, galit itong tumutol sa pangarap niyang magturo. Sinabi nitong mahirap nang ang makapasok ang mga tinormal, paano pa kaya siya? Sa huli, sinabi ni Chunhee ang salitang tumama sa lahat, hindi ko hiniling na ipanganak akong ganito. Nagpatuloy ang kwento sa serye ng tagpo tungkol sa sakit, pagkakatuklas ng bagong kapatid, paglalantad ng masakit na katotohanan, pagharap sa diskriminasyon sa trabaho, at unti-unting pag-unawa sa sakripisyo ng kanyang lola at ina. Natapos ito sa kanyang bagong determinasyon na mabuhay sa sarili niyang paraan, hawak ang lisensya sa pagmamaneho, kasama ang kanyang lola sa bagong yugto ng buhay, at tinatanggap ang lahat ng pinagdaanan. Ang aral ng kwento, maaaring hindi palaging perpekto ang ritmo ng buhay, ngunit sa kaunting tiyaga, isang pares ng drumsticks, at isang lola na marunong lumihis sa patakaran, makakagawa ka pa rin ng ingay. At higit sa lahat, minsan, hindi sa drumsticks ang halaga, kundi sa taong palaging nanonood at sumusuporta mula sa gilid.